Natulala, nagloading, at nanghina na lang itong si Mr. Sana All Kiko Pangilinan nang tanungin siya ni Senator Rodante Marcolita patungkol sa pagkakaiba ng surrender at extradition. What is the difference between surrender and extradition except for the spelling, Mr. President? Yes. What was the... Ano po yung pagkakaiba bukod sa spelling ng extradition at surrender in the context of Republic Act 9851? surrender or extradition will take different meanings given these three or four different, how do you call it, rules. What? So rules on extradition proceeding will be is defined thereat, while the international humanitarian law in terms of surrender under that law will also be defined by the provisions of that law. Huh? I'm sorry, Mr. President, if I will disagree. Yung extradition, mabagal po yun. Yung surrender, mabilis. Ayaw, di ba? Kaya po nang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo. Sana all ligtas. Sinupalpal naman ni Senator Rodante Marcolita itong si Boy Blush on John Vic Remulla matapos madiskubre ng senador na pati ang pangangalaga sa mga bata na katungkulan ng DSWD at DepEd ay inakupa na ng DILG. Ano po ba itong ECCD, Mr. President? It's Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Eh bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Eh, hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Pati ang pagbibenta ng mga nakumpiska ng mga sasakyan ng mga kapulisan ay ibinunyag ni Senator Rodante Marcolita. Mga kargamento o mga items pong nako-confiscate ninyo, nakukuha po ninyo dyan sa mga iba't ibang mga gumagawa ng hindi mabuti, nai-inventaryo po ba lahat ito? At saka ito po ba ay naibebenta? At kung sakaling naibebenta, paano po na-account yun, Mr. President? At saka legal po ba yung ibebenta po? Sapagkat confiscated items, so mga illegal po yun eh. Pinuna at binatikos ni Senator Marcolita ang sandamakmak na proyekto ng DILG na maganda naman sana ang layunin at pinaglaanan ng malaking pondo. Subalit, hindi na ipapatupad ng maayos ng ahensya na pinamumunuan ni John Vic Remulla. Ito, Mr. President, gusto ko pong maitanong, napakarami po kasing mga proyekto na ginagawa ang mga barangay. Meron po silang hapag. Ito po ay halina't magtanim ng prutas at gulay. Tama po ito, Mr. President? Yes, the DLG Secretary and the DLG family are nodding their heads. So they meron pa po kayong bida, Mr. President. Ang bida ay buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Tama po. Yung pong bida, Mr. President, according to our DLG Secretary, is not anymore standard. Pero po yung isa, bakit po? Ang ganda po nito Buhay ay ingatan. Ayaw na po ba nating ingatan ang ating buhay? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bakit ito po inalis nyo? So nung inalis po nyo yung bida, ano pong ipinalit nyo? Kontrabida. Meron pa po kasi kayong bukal eh. Ang ibig sabihin, buhayin ang kalikasan. Meron pa po ito. That will be from the environment, Your Honor, Mr. President. So, environment po, nandyan pa rin po. Yung ano daw po, yung wala na raw pinalit sa bida. Hindi na contra-supply daw ho ang kanila. Pwede rin kontrabida. So, bukal, buhayin ang kalikasan. Buhay pa po ito. May mga barangays daw po na may gumagawa, Mr. President. Aba, kailangan po. Ito po ay, lahat po ito ay merong memorandum eh. Alam ko po ay pinagtibay po ito ng DILG. Meron pa po kayong kalinisan. Bukal is tree planting, Your Honor, Mr. President. Tree planting program sa mga barangays. Opo, alam ko po yun. Yung kalinisan, ano po ibig sabihin nun? Kalinisan, Mr. President, is solid waste management, Your Honor. Opo, pero meron pong ano yun eh. May ibig sabihin kasi ito po ay mga acronym eh. Ano po yung kalinisan? Kaya ko po kasi sinusubaybayan ko yung mga programa ninyo eh. Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Yun po yung nakalagay. Tama po. Yan nga po ang kalinisan. Yung barko, ano po? Ha? Meron po kayong barko eh. Barangay Road Clearing Operations, Mr. President.
Listo sikap. Ano yun? Disaster Risk Reduction Management, Mr. President. Ang layo naman. Listo sikap. Ang layo naman ang ibig sabihin. Hapag kay PBB. Ano? Alert. Ibig sabihin daw kasi alert yung pong listo. Dagdag pa lang senador, kung naipapatupad lang sana ito ng maayos, ay malaki ang maitutulong nito sa maraming mga Pilipino. Alam po niyo, Mr. President, kaya ko po binanggit ito, mga importante pong mga programa na kung itataguyod po, lalo na po yung hapag, halina't magtanim ng prutas at gulay. Mr. President, Mr. Chair, iimbitahan ko po kayo minsan sa aking bahay. Doon po sa paligid noon, makikita po nyo, meron po akong tanim eh. Every 3 days or 4 days, nakaka-harvest po ako ng okra, ng talong, kamatis at konting sili. Totoo po ito, nagkamali lang po ako, dapat na nalitrato ko po para sa ganoon na ipakita ko sana sa inyo. Importante po, lalo na ngayon na talagang hirap na hirap po tayo, napakaraming mga kababayan nating naghihirap. Kung may taguyod lang natin yung programa na yun, kahit na yung hapag lang na yun muna, ang laki po ng may tutulong. 42,000 or more barangays in the country. Kalahati na lamang po doon siguro yung makapagtanim, may taguyod yun. Ang laki pong may tutulong. Hindi naman pinalampas ni Senator Rodante Marcolita itong paboritong kaibigan niya na si Mr. Bindalo Boyeng Remulla dahil sa kontrobersyal na pahayag niya. Paano ba naman kasi siya magiging mabuting ehemplo na tagapagpatupad ng batas kung itong si Boyeng Remulla mismo ay baluktot ang pag-iisip nito? You say that you abide by the law strictly, but you say publicly that you can bend the law. How is that? Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. And this will be good for the country. Wala akong intention to bend the law. No, that's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law. Sinungaling ka! And uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme. Nung maandakit po ba yung complaint ni Mayor Baste? Kasi naandakit nga po, base sa circular na yun. Na-notify po ba si Mayor Baste doon sa pangyayari? Was he notified? Kung po sa katanungan nyo kung na-notify si Mayor Baste, ito po ay internal process ng ombudsman. So, sa tingin ho nila ay hindi na ho kailangan i-notify. No, so, Ganun na lang po ang kanilang pangangatwiran, Mr. President. Paano naman mangingigibabaw ang isang internal process ng ombudsman? Doon po sa malakihan at napaka-importanteng provision ng ating saligang batas. The first requirement of due process is notice. Ibig ba sabihin po, wala man lang karapatan ng isang tao na naghabla para malaman niya kung anong kinahinatnan ng kanyang asunto? Doesn't he deserve to be notified, Mr. President? Because if he was notified, he could have been given the chance to file a motion for reconsideration, which is again a part of due process. Talo! Sorry. Kwinestyon naman ni Senator Marcolita itong proposed budget ng Department of Justice o DOJ na tumaas ng 800% kumpara sa mga nagdaang budget nito na tila paldong-paldo na naman ang nais mangyari ng mga nasa loob nito. Ako po dito sa ating mga pinagbabasihang mga dokumento, ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million. Pumalo ng 216 million 2021. Bumaba ng konti, 176 million 2022. Umarangkada na naman ng 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion.